Magandang gabi mga katambay. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan, kaya bago tayo magsimula, mag-like, share at subscribe muna kayo para sa mas marami pang kwentong nakakakilabot. Ngayong gabi, may kwento tayong galing sa isa sa mga taga-subaybay natin. Maraming salamat sa iyo, Jomar, sa pagpapadala ng nakakatindig balahibong karanasan mo. Ito ang kwento niya. Ang laruan sa attic, ang manikang gumagalaw. Part 1. Lumaki si Angelo sa isang lumang bahay na minanapa ng kanilang pamilya mula sa lolo niya. Malawak ito, gawa sa kahoy, at may kisame na madalas umuugong kapag malakas ang hangin. Pero higit sa lahat, may isang lugar doon na ayaw niyang puntahan, ang attic. Mula pagkabata, tinakot na siya ng mga matatanda. Huwag ka nang akyat sa attic. May laruan doon na hindi mo dapat hawakan. Isang lumang manika, maputla ang balat, kulay uling ang mata, at may maliit na basag sa kaliwang pisngi. Nakasalamin ito ng manipis na salamin na parang luma na rin. Palagi raw itong nakaupo sa isang kahoy na rocking chair sa gilid ng attic. Pero ang kakaiba, tuwing gabi, may umuugong na tunog mula sa kisame. Parang may naglalakad na maliliit na paa, kasabay ng langit-ngit ng kahoy. At minsan, sa madaling araw, maririnig niya na parang may mumunting yabag na bumababa ng hagdan. Isang gabi, alas 12 ng hating gabi, bumangon siya para uminom ng tubig. Habang dumadaan siya sa sala, napansin niya sa gilid ng kanyang paningin ang isang maliit na bagay na nakaupo sa sofa. Nang lumingon siya, doon niya nakita ang manika. Nakatingin ito diretso sa kanya. Hindi siya sigurado kung imahinasyon lang ba, pero parang gumagalaw-galaw ang mga daliri nito. Agad siyang umatras at dumiretso sa kwarto. Kinabukasan, nag-imbestiga siya. Pumunta siya sa attic. Nandoon ulit ang manika, nakaupo sa dating rocking chair, parang walang nangyari. Isang linggo ang lumipas. Umuulan ng malakas at malakas din ang hangin. Pero sa kalagitnaan ng gabi, may kumalabog sa sala. Bumangon si Angelo at bumaba ng hagdan. Nakita niya ang manika, hindi na nakaupo, kundi nakatayo sa gitna ng sala, nakaharap sa dingding. At sa dingding na iyon, may nakasulat gamit ang parang kulay kalawang, "Huwag mo akong iiwan." Ang kamay ng manika ay parang may bahid ng pulang likido. Kinabukasan, nagtanong siya sa kapitbahay nilang si Aling Rusing, na kilala sa pagiging tsismosa at matanda na sa lugar. Dito niya nalaman na noong unang panahon, may batang babae na nakatira sa bahay na iyon. Ang pangalan niya ay Celia. Mahilig siya sa manika at iyon ang paborito niyang laruan. Pero isang gabi, nawala si Celia. Hindi na siya nakita kailanman. Simula noon, walang gustong tumira sa bahay, hanggang sa pamilya ni Angelo ang lumipat. Lumipas pa ang ilang linggo. Tuwing gabi, mas lumalakas na ang yabag mula sa attic. At isang gabi, bigla siyang nagising dahil parang may mainit na hininga sa kanyang tenga. Bumangon siya at doon niya nakita nakaupo sa gilid ng kama ang manika. Pero ngayon, may mga mata na ito, hindi na salamin o pintura, parang totoong mata ng tao kumikislap sa dilim. Lumapit ito sa kanya. Ang labi ng manika ay unti-unting gumalaw at may narinig siyang bulong. "Sama ka sa akin sa attic." Biglang nagdilim ang paningin ni Angelo. Nang magising siya kinabukasan, nasa sala siya, mag-isa. Pero ang manika, wala na sa attic. At sa kwarto niya, sa ibabaw ng unan, may iisang hibla ng buhok ng bata. At dito na nagtatapos ang kwento mo, Jomar. Maraming salamat sa iyo sa pagbabahagi. Ako ulit si Kuya Bor ng Creepy Tambayan, kaya huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang kwentong kilabot. May sarili ka bang kwento? I-send sa tambayancreepy@gmail.com. Maraming salamat mga katambay, hanggang sa susunod na istorya. Mag-iingat kayo palagi.